Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay marapati? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y papainuhod ang kaniyang nasa, at ikaw ay papanginoon niya. Ito yung isang patunay sa verse 8, na siya ay tunay na masama. At yung sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid, at kay Abel, at nangyari na sila na sa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel. At kaniyang pinatay. Kung mabuti ang gawa niya, hindi niya kayang gawin yung pagpatay. Kung mabuti ang gawa niya, hindi niya kayang gawin yung pagpatay. Yung inggit, uot, galit nandun sa puso. Wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Pangatlo, yung tinatawag na sa Genesis chapter 6, yung haka ng puso ng mga tao ay masasama na lamang parati. Ang sabi po sa Genesis chapter 6, verse 5 to 6, ganito po ang sinabi. At nakita ng Panginoon Diyos na mabigat ang kasamaan at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. So, yung kasalanan ay napakalubak. At ang buong haka ng pag-iisip at ng kaniyang puso ay pawang masasama na lamang parati. At nagsisi ang Panginoon na kaniyang ilikha ang tao sa lupa. Ang punto po kasi nito ay yung palagi yung sinasabi na nung gumawa ng ark, si Noah, yan na po yung kasunod niya na talata. Kaya nagsisi ang Diyos dahil napakasama na ng mga tao na nandirito. Si Noah nangangaral, ayaw maniwala nitong mga tao na to. Itong tao na to, napakalubanan ng mga kasalanan nila. Ang utos kung bakit gumawa ng ark si Noah, utos ng Diyos. Lagi natin sinasabi, yung hindi naniwala kay Noah, mapapahamak. Sa huling panahon, ang hindi maniwala doon sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, dahil yun din po yung aming sinasabi, kung hindi po maniwala doon ay mapapahamak din. Ano sabi ni Noah? Magsisi kayo sapagkat may darating na baha. Nasabi ng mga tao na to, paano darating yung baha dyan? Tag-init ngayon. At paano darating yung baha dyan? Taas ng tinatawag ng bundok. Kapag napaka-imposible, nakakabot ng tubig. So yung imposible, naging posible sa Diyos. So nangyari, napahamak yung mga tao na naroon. So, kung unawain natin, mayroon ng mga naging halimbawa na napahamak. At yung mga hindi naniwala yun. So, ngayong last days, ang hula sa Banal na Kasulatan, gugunawin ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 2 Peter po. Chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinilalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, so walang nakakaalam kung kailan darating. At ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, sa langit, yung mga gawang nasa lupa, masusunog. Yan yung hula ngayong huling araw ito. Kahit yung mga tao mawawala dito, gugunawin ng Diyos.
tayo makaliligtas dito. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Diyan, Mark 16:16, ang sino mang sumampalataya, babautismuhan, maliligtas. Ang sabi ni Noah, magsisi kayo para kayo ay maligtas. Tinawanan na si Noah. Hindi naniwala. So, yung mga taong hindi naniwala ngayong last days, mapapahamak din po. Dahil ang kasunod ng sinabi ng ating Panginoon si Kristo doon sa Mark 16:16, ang hindi sumampalataya, parurusahan. Nandun naman po lahat ng sagot sa mga tanong po natin. Number 4, yung nakatala sa Sodoma at Gomora na napakalubari ng kanilang kasalanan kaya ginunaw ng Diyos yung Sodoma at ang Gomora. Pansinin po natin dito sa chapter 18 ng Genesis. Uh, 18:20. At ito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay napakalakas. At sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Kaya po nawala sa mapa itong Sodoma at Gomora dahil ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asulfur. Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang mga ayon sa sigaw na dumating hanggang sa akin. At kung hindi, ay aking malalaman. Ang sabi sa Genesis chapter 1, verse 10, dito elaborate kung gaano kasama yung ginagawa nila sa Sodoma at saka sa Gomora. Ang sabi po ay ganito, at nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma na magtatakip silid, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. So nagbigay galang dun sa dalawang anghel si Lot. Sa verse 2, at nagsabi, ngayon nga, mga Panginoon ko, ipinamamanig ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy sa inyong paglakad. At kanila sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. Wika ng dalawang anghel. Ang sabi sa 3, at kaniyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanilang bahay. At sila'y kaniyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Sabi sa verse 4, tatapat bago magsihiga ng bahay tatapat bago magsihiga ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matatanda. So, bago sila magpahinga, bago sila matulog, may pumunta ng mga tao doon sa Sodoma, ay doon sa bahay ni Lot. Ang sabi doon, yung mga binata at gayon din ang mga matatanda at ang buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot na sinabi sa kaniya, saan naroon ang lalaking dumating sa iyo? Sa gabing ito, ilabas mo sila at aming kilalanin, ang sabi ng mga lalaki at mga matatanda na nasa palibot ng bahay ni Lot. Ang sabi sa 7, at sinabi niya, ipinamamanig ko sa inyo, sabi ni Lot, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. So, kasi, kumbaga, gaya ng tradisyon nila doon sa loob ng Sodoma, yung kanilang bisita na yun ay gagawa nila ng kasamaan na gaya ng kasalukuyang ginagawa nila.